Hallelujah, praise the Lord. Nagkalaman Diyos na mapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal namin Panginoon Jesus, mga dalangin na lumiligan. Propeta sa aming kapanahon na namin kagalang-galang at minamahal na Pastor Waldes Melo. Sa usto malapinon sa aking pagdadalo sa ikaw malapinon magbigay sa akin ng karunungan at maglangis. Buksan mo Diyos sa paunawang bawat isang narito. Hipuin mo Diyos sa kanilang mga puso. Ipaunawa mo sa kanilang ibang milyon ng kaligtasan sa ganang at lumagagawa sa hindi kilang pangalan na sinasuway. Demonyo ng hanilang at paglangan lumaya sa bukan in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpapalak po ito, minamahal. Makabalik na kayo sa inyong mapuhan. Kung mayroon po kayong mapuhan, minamahal. Hallelujah. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglalhati, pagdakila, pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus lamang. No more respect and honor to the man of God, the end-time prophet of our loving God, our beloved evangelist, Pastor Waldes Melo, and I cherish the blessed memories, teachings and preachings of our beloved parents in the Lord. And I also pray the whole family of our beloved Pastor. Sa inyo lahat, minamahal na mga kapatiran at mga bisita dito sa dako po ng anong lugar to? Masi, sitio Bacolod. Okay, Bacolod. Barangay Bacolod. Barangay, okay. Talagang pinagpala kayo malang binabasa kayo makasamahan galing pa po ng Qatar, Manila, Isabela, ano pa? Antipolo. No? Magandang gabi sa lahat. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Pasensya na kayo sa boses ko, minamahal, dahil hindi pa kami naka-recover. Bago lang kami pumasok sa Lagom Elementary School. Kung mayroon po nakapunta dyan, doon kami dumaan sa Barangay Lipatan. 33 yata na ilog yung aming tinawid bago kami nakahalating sa Lagom Elementary School. Nag-preach po kami dyan, minamahal. Kasama po yung mga sundalo, mga pulis, at iba't-ibang mga grupo. At tayo po ay sumama doon. Ang ating pong pakay ay walang iba, kundi magdala ng salita ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay, minamahal. Dahil sabi ng Biblia, sabi ng Bible, minamahal, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away, behold, all things are become new. 2 Corinthians 5:17. Ang tao na kay Kristo, babaguhin ng mahal na Panginoon. So, narinig niyo po kanina ang patutuo ng ating mahal na kapatid. Yung kanyang kapatid ay nabaliw na po sa droga. Kung ang mga law enforcers ang tatanungin, kahit ang mga doktor, wala na pong pag-asa magbago yon. Ginadangkal na po yung kalsada. Ibig sabihin, baliw na talaga. No? The previous administration, mayroon pong Operation Tukhang. Dito po sa Luzon, ang interpretasyon po sa Tukhang ay sinasalvage, binabaril. Pero ang Tukhang po minamahal, ang totoong meaning dyan, yung tok is katok, tuktok. Hang is hangyo. Ang ibig sabihin ng tuktok, yung katok. Hangyo is pakiusap. Katukin yung bahay mo, pakiusapan ka na magbagong buhay na. Pero pagbaliw na talaga, hindi na magbagong buhay yan. Ang nangyari po sa iba minamahal, instead na kausapin para magbagong buhay, pinapatakbo. Kasi siyempre, pagtatakbo ka, babarilin ka talaga. Sabihin, lumalaban. So, tayo po, nung panahon na yun, ay nakapagbautismo sa Tugigaraw ng almost 200 na nasa wastlist na papatayin o huhulihin. Sila po niligtas ng mahal na Panginoon. At nakakalungkot, yung iba po minamahal kahit nagbago na, dahil nasa listahan nga, ayun, dinadaanan ng riding and tandem, binabaril pa rin. No? So yan ang nakakalungkot. Gusto nang magbagong buhay ang tao, hindi na binibigyan ng panahon magbagong buhay dahil nakalista na napapatayin. So, ayaw po natin yun. Against po tayo sa death penalty. Katulad sa kapatid natin, ating nagpatuto kanina, ngayon po minamahal yung kanyang kapatid na baliw sa Cebu, ngayon po ay mangangaral na sa salita ng Panginoon. Payat na payat dati, ngayon mataba na may pamilya na. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon.
Totoo ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. So, yan ang mission ng Jesus Miracle Crusade. Kasi sabi ng Biblia, ang Malapino ay bumaba, nagkatawag tao, para bigyan tayo ng buhay. Si Satanas, ang trabaho niya, to kill, to steal, and to destroy. So, tandaan po natin, pag si Satanas ang kumikilos, ang trabaho ni Satanas ay to kill, pumatay. To steal, and to destroy. So, kung mayroon pong Bible reader natin, lapit lang po dito sa ilaw para makapagbasa. Doon daw pa. Meron din. Dyan, meron dyan. May microphone dyan. Okay. Basahin po yung 2 Corinthians 5:17. Dito po sa ikalawang taga-Korinto, kabanatang 5, ang talata po ay 17. Ganito po ang nasusulat. Kaya't kung ang sinuman na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sila'y pawang naging bago. No? Siguraduhin po natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Nandiyan talaga yung pagbabago. Kasi marami na mga yung nagsasabing naglilingkod sa Diyos, number 1 na magnanakaw, may mga babae, bisyoso, sugarol. Ay, hindi po yan totoong Krisyano. Ang totoong Krisyano po, minamahal, mayroon pong pagbabago sa buhay. Amen. Kasi kung hindi po totoo yung ating dala dito, ba't pa kami aakyat dito, minamahal? No? Ito, taga-Bukol, taga-Qatar, uuwi na yata. Kailan ba kayo uuwi sa Qatar? Hindi ko kayo pinapauwi, pero kung gusto nyo, mag-stay pa dito. Mayroon pa tayong papasukin ng mga kampo ng NPA. Hindi naman tayo ginagalaw ng mga NPA. Dala natin salita ng Diyos. Nung pumunta ko sa Lagom, grabe, 4 hours ang lakad, hanggang tuhod yung putik. Sabi ng kasama ko, baka hindi din kayo makabalik dito buhay. Baka mahimatayin kayo sa daanan. Beloved wife ko, minamahal, nung pauwi, hindi na makalakad. Binitbit na siya ng 2 sundalo, parang nakabiti na siya. Para makalakad lang doon sa... Kasi talagang napakahirap ang daan. Pero natutuwa kami pagdating namin doon, ang mga tao minamahal na nandoon, nung sabi lapit sa harapan, isuko ang buhay sa Malapino, ay talaga pati pulis, pati sundalo, nagtaas ng kamay, sinuko sa Malapino ang buhay nila. So, kailangan pa bang magpatayan? Hindi na kailangan magpatayan. Amen. Sabi ng Bible, minamahal, pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, Isaiah 54:17, walang almas na magtatagumpay laban sa iyo. Pakibasa. Dito po sa Isaiah, kabanatang 45, ang talata po ay 17. Ganito po ang nasusulat. 54:17. Amen. 44, ang talata po ay 17. 5:4. 54, talata po ay 17. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila nagagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hatulan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin ito, mahal na Panginoon. Nung pumasok kami sa kampo ng Abu Sayyaf, nung narinig nila yon, walang almas na ginawa ng tao magtatagumpay laban sa iyo. Nagpaputok ang Abu Sayyaf. Hindi daw sila matablan ng bala. Subukan natin. Pinatigil ang mahal pastor. Ayaw tumigil. Sabi ng mahal pastor, shoot me now. Di binaril. Wala ni isang balang pumutok. Kinuha yung 45. Pastor Almeida. Itong 45 caliber ko galing parang Amerika to. Made in USA. Makinis pa to. Kumikintab pa. At hindi ito pumapaltos. Pang, pang, pang. Tutok sa katawan. Wala balang pumutok. Sabi nila, mga anting-anting itong mga tao to. Huwag niyong lapitan. Baka champion sa karate.
parate yan. Takot sila, baka bago makapatay, bago natin mapatay at mapugutan ng ulo yan, pagkapapatay pa ng 10 sa atin yan. Hindi nila alam yun naman, wala na kaming lakas, wala kaming kain. Ang malapastor, bago pumasok, 40 days fasting. Day and night, walang kain. Araw at gabi, kunting tubig lang. Tapos pagpasok namin July 1 to July 7, hindi kami pinakain, hindi kami pinainom ng tubig ng Abu Sayyaf. Araw at gabi, 7 days without water and food. Buhay kami. Nagkaroon pa ng bombing. Binomba pa ng sundal ng gobyerno ang kampo ng Abu Sayyaf. Nandoon ang grupo ng Jesus Miracle Crusade. Sabi ni General Tolentino, Romeo Tolentino, ng Philippine Army, imposible na walang matamaan sa inyo. 49 na bala ng kanyon ang pinalipad namin papunta sa kampo ng Abu Sayyaf. Galing sa barko, galing sa mga kampo. Hinulog pa ng mga bomba sa mga tura-tura. Nirapido pa ng mga helicopter ng machine gun ang kampo ng Abu Sayyaf. Ni isa, walang tamaan sa Jesus Miracle Crusade. 13 kami. Totoo ang Biblia. Amen. So, ilang years na kami naglalakad dito. Since 2010 pa. Alam niyo yung inambos yung chief of police ng Rizal? Yan sa may inunsol yata. 2010 yun. Pag-ambos ng mga NPA sa chief of police ng Rizal, pumasok kami sa Rizal. Wala pang tulay yan. Isasakay pa sa bangka yung sasakyan. Yung mga tulay dyan, puro kahoy pa yan. Nagkrusada kami sa baba, sa sentro sa Rizal, sa may munisipyo. May gym doon. Beware, kuminisimo sa Tinese, mga krusada namin doon. 655 ang nabautismuhan, ang pumunta doon ang anak ng malang pastor, the only son of our beloved pastor, beloved Minister Wildy Almeida Jr. Siya po yung pumunta. Mayroon pong bulag na binautismuhan doon, nakakita. Grabing tuwa ng mga tao, nagpabautismo sila. Marami po nagpabautismo doon, pinapahawakan yung mga jacket. Sabi ng mga kasama namin mga choir, Kuya, may mga baril yung jacket nila. Huwag kayo maingay, basta bautismuhan mo lang. Binautismuhan. Pagtingin namin sa listahan, karamihan sa mga bautismuhan, taga Masi, taga San Juan, may taga Bural. Pinasok namin tong Sinundungan. Pag-akyat mo diyan sa may talat mo yun. Parang kalsada ng Kalabaw pa yan dati. Wala pa yung siminto. Ilang beses kami tumitirik dyan, bumabalik yung vista namin pag tag-ulan. Diyan kami natulog sa former kapitan, si Talay, Suning Talay, bahay nila. Yung pinakabungad na may malaking akasya dyan. Sa baba, chine-checkpoint kami ng Special Action Force. Dahil bakit natutulog daw kami dito sa Sinundungan? Tinitingnan yung aming mga gitara. Baka nagsusupply daw kami ng bala. Mga speaker namin dala, yung mga speaker na yan, sinisilip nila sa loob, baka daw may tinatagong bala. Yung dala namin pagkain, bigas, tinatanong bakit marami. Baka nagpapakain kami ng NPA. Hanggang tineksa na talaga ako. Brother Danny, bakit concerned ka sa Sinundungan Valley? Concerned ka sa mga NPA? NPA ka ba? Sabi ko, sino po sila? Sabi niya, ako ang detachment commander ng Special Action Force, yung dinadaanan niyo na checkpoint. Sabi ko sa kanya, Sir, ang aming malang pastor pumasok sa kampo ng Abu Sayyaf. Concerned siya sa mga Abu Sayyaf. Abu Sayyaf ba siya? Hindi siya sumagot. Nagkrusada kami dyan sa Masi. Nagulat kami. Mayroon na po silang nilagay na tulda. Ang mga army na pala ang naglagay ng tulda. Dumating kami alas 12, walang nag-checkpoint sa amin. Alas 12 ng ating gabi. Nagluto na kami. Kaya kinabukasan krusada, magpakain. Pagka alas 2, may dumating na mga kalalakihan, mga babayan, tumulong sa pagbiak ng mga kahoy, ano pa yung mga gagawin doon. Tahimik na tahimik sila. Tapos, pinasaingan ko, nagluto kami ng adobo. Pinakain na alas 4. Sumibat na sila. Naghingi pa sila ng pagkain dahil mayroon daw silang kasamahan 50 meters away. Mga NPA na pala yun. Pag kinabukasan krusada, harapan, sundalo at mga NPA nandun sa krusada, hindi naman sila nagbarilan. Sama-samang nagpupuri sa mga
Naglagay kami ng lamisa, nilagyan ng pagkain. Sabi ng mga kapatiran, Brad, hindi alam ng mga sundalo, kahanap nila mga MP na yan. Sige, walang problema, kainan naman yun eh. Amen? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Oh. Kasi dala natin kapayapaan. Jeremiah 3:15, I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Pinigyan po tayo ng malapino na pastor na ang dala ay karunungan at pag-unawa. Ano po yung karunungan at pag-unawa? Huling talata, Job 28:28. Ito po yung karunungan at pag-unawa na dala ng ating malapastor. Ating pong basahin. Job chapter 28 verse 28. Ganito po ang sinasabi sa aklat ni Job, Kabanatang 28, ang talata po ay 28. Doon po ang susulat. At sa tao ay sinabi niya, narito ang pagkatakot sa Diyos ay siyang karunungan, at ang paghiwalay sa kasamaan ay pagkaunawa. Amen. Hindi na pala kailangan mag-aral ka pa na magiging doktor o professional para magiging matalino at nagkaroon ng paunawa. Pag may takot ka sa Diyos, kahit wala kang pinag-aralan, at humiwalay ka sa masamang gawa, sa harapan ng Diyos, ikaw ay marunong. Ikaw ay matalino. Anuhin mo naman yung maraming medalya sa pag-aaral, magnanakaw naman. Nangangagaw naman ng lupa. Di ba? Hindi matalino yun, bang-bang yun. Lapit po kayo sa harapan. Now is the day of salvation. Habang awitin po natin ng isang awitin, ako'y isinilang na isang maralita. Tayo po ay isinilang, hindi po tayo isinilang na mayaman. Hindi po tayo isinilang na may damit na. Hindi po tayo isinilang na mayroon na po tayong lupa. Hindi po tayo isinilang na mayroong kayamanan, may namahal. Hubad po tayo lahat na isinilang. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Itaas po inyong kamay. Hallelujah!
Nasa tingnan kita ang presensya ng mga Pinoy. Purihin natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Kayamanan, kundi ang pag-ibig ng Panginoong Isus. Kami patuloy na umaasa sa'yo, O Jesus, kami huwag mong pabayaan. Walang iba, tanging kayamanan, kundi ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Oh, Jesus, tingin mo ang mga pagsamo, kami tulungan mo na maging matatag sa lahat ng pagsubok. Ng mga Kristiyano, kami gabayan mo sa lahat ng oras habang nabuhay. Tanggapin niyo mga Pinoy, sumunod sa palangit ng mga may ibang apat na elemento sa kaligtasan. Unang-unang panampalataya, pangalawang pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoon Kristo. Pangapat, bautismo sa Susang Diyos ng Galing. Bagitin niyo tas mo sa minamahal ang panalangin ito. Sumunod ka sa panalangin. Mahal na Panginoong Isus, maraming salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan sa oras na ito. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa lahat na aking nagawang kasalanan. Ako po ay taus-puso na nagsisisi. Tinatanggap kita, aking personal na tagapagligtas. Panginoon, Diyos, Hari na aking buhay. Pumasok ka sa aking puso, isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa kalangitan. Iligtas mo ako, sampu, aking mamahal sa buhay. Ako'y maglilingkod sa iyo mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. Sa iyong dakilang pangalan, in Jesus' name, I pray. Amen. O dakilang mga Diyos na mga Panginoon sa lahat. Sa lahat na tumanggap sa mga Pinoon, patawarin mo sa sikap ng kasalanan. Baguhin mo ka lang mga buhay. Pagalingin mo ka lang mga karamdaman. Ingat at bantayan mo sila. Ilayo mo sila sa kapamagkatisgrasya, mga Pinoon. Bigyan mo sila ng pagpabuhay. Pagpalain mo sila, mga Pinoon. In Jesus' name, I pray. Amen. Hallelujah. Ilagay yung kamay sa ulo.